Pinagtanggol ng ilang eksperto sa batas ang quorum ng 12 senador para balasahin ang Senado. Binigyang din nila ang pinagbatayang ruling ng Korte Suprema noong 1949 sa kasong Avellino versus Cuenco. Kung ano yan, alamin sa Frontline Report ni Mean Los Baños. This is an illegal coup d'etat na may kasamang pagbabasura ng ating konstitusyon. Mula kahapon, paulit-ulit si Senator Alan Peter Cayetano na siya ang legit, legal at moral na Senate President. Iginigit din niya na lumabag sa batas ang quorum na ginawa ng 12 senador. Pero sagot dyan ni Senator Erwin Tulfo, medyo kulang po sa review si Senator Cayetano. binigyang diin na nagpakilalang bagong majority bloc na pinangungunahan ni Acting Senate President Win Gatchalian ang ruling ng Korte Suprema na Avellino versus Cuenco case. Sinigundahan din ito ni dating Senate President Franklin Drilon sa kanyang panayam sa programang Good Morning Kapatid. March of 2015, ako po ang Pangulo ng Senado noon. Noong tinawag namin ang sesyon noong March 15, 2016, 2015, mayroon pong 4 na senador na nasa labas ng bansa. Mayroong 3 senador na naaresto. Ganon din po nangyari kahapon. Ang bilang po ng grupo ni Senator Win Gatchalian, dahilan po sa 24 na senador, mayroong isang nagtatago, si Senator Bato, at isa po nasa detention prisoner, Senator Pingo Estrada. 22 lamang ang available senator. Pero ano nga ba ang Avellino versus Cuenco case na siyang nagpaligal sa quorum kahapon? Simulan natin sa quorum. Ang quorum galing sa Latin, ibig sabihin of whom. Ito ang minimum na bilang ng tao sa isang meeting o proseso. Sa konstitusyon, 24 ang senador, pero umuga ang numero ng mayorya. Una, nagtago si Senator Bato de la Rosa nang dahil sa nakabinbinitong warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. Pangalawa, kulong na si Senator Jinggoy Estrada na may kasong plunder dahil sa kickback umano niyang 573 million pesos sa flood control sa Bulacan. Kaya ang siste, mula 24 naging 22 senators na lamang ang makakaboto. Sa 22 na yan, 12 ang nasa grupo ni Senator Win Gatchalian. 10 na lang ang nasa grupo ni Senator Alan Peter Cayetano. E paano na ang quorum? Sa desisyon ng Korte Suprema sa Avellino versus Cuenco noong 1949 na for purposes of a quorum, kailangan mo lang ang mayorya noong mga maaaring bumoto. Nag-walk out kasi ng sesyon si Nooy Senate President Jose Avellino at ang kanyang mga kaalyado noong questionin ang kanyang integridad. Ang natirang 12 senador, dineklarang bakante ang posisyon ni Avellino at humalal ng panibagong acting Senate President para ipagpatuloy ang sesyon. Sabi ng Korte, sapat na ang 12 para ituring na majority dahil higit kalahati na yan ng 23 senators. Ang pang-24th na senador kasi nasa abroad noon at hindi makakaboto. Dagdag pa ni Justice Jose Feria, ang basihan ng majority ay hindi ang dami ng mga silya o posisyon ng Senado, kundi ang dami ng mga maaaring mag-participate na mga senador. Sa Avellino versus Cuenco pa rin, ayaw sana makialam ng Korte Suprema doon sa pagpili ng mga senador ng kanilang mga lider. Pero ganun pa man sinabi ng Korte na sapat ang bilang ng mga kalaban ni Avellino para gawin ang kanilang gusto, maging ito ay ang pagpapatalsik kay Avellino o ang paghalal sa panibagong acting Senate President. Ito ang binasehan ngayon ng paksyon ni Senator Gatchalian na tinalagang Senate President pro tempore at acting Senate President. Hindi nila agad diretsahang pinatalsik si Cayetano bilang Senate President, pero for all intents and purposes, pinalitan na nila ang lahat ng mga posisyon sa Senado, pati ang mga namumuno sa mga komite. Kaya giit ni Drilon, kung kine-question daw yan ng Cayetano Block, pumunta raw sila sa Korte Suprema. Ang dapat gawin ng grupo ni Senator Alan ay pumunta sa Supreme Court at questionin ang nangyari kahapon bilang unconstitutional at illegal. Nasa Supreme Court po yan kung tanggapin nila ang petition dahil sa sinasabi nga sa doon po sa Avellino versus Cuenco, may sinasabi na tinatawag namin yan sa law school, political question. Kabilang sa kumikwisyon sa quorum si Senators Pia Cayetano at Loren Legarda. Tanong ni Senator Pia, kailan pa raw naging 12 equals 13?
Pero ang mga senador na komisyon ng 12 quorum, parehong mga senador na present sa mga panahong nag-quorum ang Senado sa bilang din ng 12. Base po yan sa Senate Journal Entries. February 11, 2009 nang magka-quorum ang 12 senador. Present dyan mismo si Senators Pia, Alan at Loren. Kaya giit ng Integrated Bar of the Philippines, lawful at valid ang quorum ng 12 senador. Ayon naman sa Associate Dean at Assistant Professor ng UP College of Law, ang meron pang ang violation ay ang hindi pagsipot sa sesyon ng Senado ng Cayetano Block. Meron pong violation. No? Una, pagdating doon sa rule nung patakaran na dapat hindi na lang po pumasok yung mayorya, no? Yung lumang mayorya ng walang abiso, mukhang paglabag po yun sa rules ng Senado mismo. Sa patakaran po kasi nila, pwede po talaga mag-postpone ang Senate President ng session, ngunit kailangan niya konsultahin yung minority leader at yung majority leader. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.